So, hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, share ko lang sa inyo yung pinagdadaanan ng katulong doon sa bahay ng parents ng amo kong babae. So, ano nga ba yung ugali ng magulang ng amo kong babae? So, doon ako parati guys kasi favorite nila ako. So, gusto nila ako na yung matatanda, yung dalawa. Gusto nila ako. Tinanong ko yung dating katulong kung bakit gusto nila ako. Sabi nila, dahil daw yung bata, sobrang sa akin, sobrang malapit, sobrang close kami ng bata. Gustong gusto ako ng bata. Kaya kung gusto ng bata, gusto rin nila. Kasi hindi na nga nagtatagal yung mga katulong dito sa bahay ng amo ko kasi nga dahil sa bata, walang tumatagal sa ugali. Kaya umalis pala yung dating dito. Sinabi nung nakaraan ng bata sa akin, tapos sinabi ko din sa nanay. Kasi halos kada makita niya yung katulong, araw-araw na ginawa ng Diyos, kung nandito sa bahay yung bata, makita niya yung katulong, sasabihan niya agad, hindi kita gusto, hindi kita gusto. Ginaganon niya ng ginaganon. Kaya hindi na nakatiis yung katulong, umalis na. So 2 buwan lang mahigit. Sabi niya kasi sa akin, buti na lang pala talaga, sabi ng gano'n ng bata, buti na lang pala talaga, sinasabihan ko yung katulong namin dati na hindi kita gusto, ayoko sa'yo, kasi hindi niya na nakayanan, sabi niya gayon, nag-give up na siya. Sinabi ko sa amo kong babae sa harap nila, ng bata, sabi ng neto, kaya buti na lang daw, sinasabihan niya yung dating katulong ng ganyan, para daw ako na yung nandito, kasi at least daw ngayon, ako yung nandito. Sabi niya, oo nga, ginaganyan yung dating katulong, kaya umalis. Sabi nga ng amo ko. So, ano yung ugali ng matanda doon? Pareho sila lahat sa bahay, yung matanda, 2. Kasi sila, sanay sila na simula dati, may katulong. So, parang, alam mo yun, grabe na sila mag-manipulate sa katulong. Simula, bata pa lang sila, yung yung edad nila is pa lang, mga 20 plus, ganyan. Simula nag-asawa sila ng mga magulang nito, may katulong na sila. So parang sanay na sila mag-utos, sanay na sila kung paano pahirapan yung katulong. Yung amo ko is hindi pa siya ganun ka-training, hindi pa siya ganun kalala. Ayan, pero yung matanda is grabe. So every time na pumupunta ako doon sa bahay ng matanda, every kasi Webes nandun ako, nakikita ko parati yung mata ng katulong is maga tong 2. Araw-araw na ginawa, kada Thursday guys, hindi ako nagsisinungaling, kada punta ko doon, walang matino, hindi mo makikita yung mukha niya na yung mata, hindi na mamaga parati. Kaya inano ko na siya nung nakaraan, sabi ko, ano ba yan, ba't parati na lang ganyan yung mata mo? Sabi ko, ba't parati ka kasi umiiyak, dapat hindi mo pinapakita. Inaya ko kasi yung bata sa labas, nakita ko kasi na paglabas niya, maga na naman yung mata niya. So, inaya ko yung bata sa labas para makapagkwentuhan kaming 2 ng katulong. Sabi ko, tara na, pakainin natin yung isda sa labas, paalam ka, sabi ko sa bata. So, yun, nagpaalam, kaya nakalabas kami. Tapos, inano ko siya agad, kinumpronta ko. Sabi ko, ano ba yan? Ba't parati ka nalang umiiyak? Hindi ka ba marunong lumaban? Sabi niya, hindi ko na talaga kaya. Sabi ko, ano ba nangyari? Sabi niya, nandun daw siya sa loob ng kwarto, pinapalinis daw siya sa kwarto ng matatanda, tapos sinabihan daw siya, binungangaan daw siya ng matanda na babae. Sabi sa kanya, wala ka talagang kwentang katulong, wala kang kusa, tamad ka, basta lahat-lahat sinabi sa kanya, as in, totoo yan, sinabi talaga sa kanya. So, andito sa cellphone kong luma yung chat sabi niya, lahat-lahat na inano na sa akin, wala kang kusa, tamad ka, napakaano mo, basta lahat-lahat na nang pwedeng sabihin, sinabi niya. Tapos napiko na yung napuno na yung katulong, tas napikon, sinabi niya ganun. Kung hindi mo pala ako gusto, sabi niya ganun sa akin, kung hindi mo pala ako gusto, bakit hindi mo pa ako isauli sa agency? Sabing talagang ganun ng katulong. Tapos lumaya siya, nag-walk out siya, pumasok siya sa kwarto, di siya lumabas. Lumabas lang siya sa kwarto, alas 4 na, nung time na kailangan niya nang lumabas kasi magtrabaho yun. Kasi may 1 oras siya kasi ng tulog. So, pinatrabaho siya mga 1:00. Tapos, nung nagkomprontahan sila, di pumasok siya sa loob ng kwarto, di na siya lumabas. Umiyak siya doon ng umiyak. Hanggang sa paglabas niya, yun na nga,
Kaya pala pagpunta ko, hindi may pinta yung mukha ng matanda. Ano siya, parang malungkot yung matandang babae, malungkot na hindi siya ngumingiti ba, parang problemado. Yun pala yung nangyari. Kasi guys, napakatapang ng matatanda na to, sa totoo lang, napakatapang nila, pero wala naman silang sapat na pera para makahanap ulit ng katulong. Kaya takot na takot silang mawalan ng katulong, pero bakit hindi nila tinatrato yung katulong ng tama? Yung dating katulong dyan, okay pa yon kasi kahit paano gusto pa nila yon. Pero grabe din yung napagdaanan. Noon, halos gabi-gabi din yun umiiyak sa sakit ng kamay, katawan, ganyan. Hindi nga sila nagluluto, yung katulong doon, hindi nagluluto, yung matanda yung nagluluto. Pero, ang trabaho na ipapagawa sa'yo, pang construction worker, magbuhat ka ng bigas, ng gasol, ng maggapas ka ng kawayan doon, may kawayan na maliliit ba, tagpasin mo yan, mag-gardening ka doon, araw-araw, magbrush ka ng kasi marami siyang isda, may fish pan siya, brasan mo yung mga bato doon, ayan. So, pagod na pagod siya sa trabaho, 1,600 square feet ang bahay ni amo nila doon. Etong amin dito, 700 lang to. Iyon, doblehin tong bahay namin. Ito alas 2 na ng hapon, di pa ako tapos magtrabaho. Yun pa kaya? Baka hindi ko talaga alam. So, buti na lang kamo sinagot ng katulong na kung hindi mo na ako gusto, kung ayaw mo na sa akin, ba't hindi mo ako ibalik sa agency? Ayun. Hindi na sumagot yung matanda. Tapos, nakaready na din naman yung katulong. Sabi niya nga sa akin, mga siguro 6 months, ipapasa niya na yun pag di niya na talaga kaya. Nakasulat na siya, na lang, ng termination letter, na lang yung kulang, date na lang. So, hindi ako nagsusumbong sa amo ko kung ano, pero grabe yung ugali ng matatanda doon. Walang pili, mapa lalaki o babae. Yung babae, nakita ko yung nakaraan, yung placemat, ayan, nakalapag. Tinawag niya yung katulong. Sabi niya, anuhin mo nga to, i-vacuum mo. Ang vacuum pa, mahirap pa, mabigat dito, puro siya kalyo dito sa kamay, puro kalyo. Sabi niya, i-vacuum mo nga tong yung placemat. So, binacuum ng katulong, 2 beses pinadaanan. Ayaw ng matanda ng ganun lang. Dapat 10 beses mo yun pagdaanan. Kaya hindi rin nakikita or nakukuha ng katulong yung dapat technique. Kapag ganyan na tinitignan ka, kalmahan mo, kailangan asikasuhin mo. Pag nandyan nga yung amo ko, pag sinabing ganyan, pinupulido ko yung trabaho ko kasi nandyan siya nakatingin. Pero pag wala siya, kalma na, yung matanda, nakatingin. Anong ginawa ng katulong? 2 beses niya lang pinadaanan ng vacuum, tapos umalis na siya kaagad. Kitang-kita ko yung mukha ng matanda, sobrang galit. Hindi siya makaporma kasi nung time na yun nandyan ako. Ako kasi mabilis ako makaramdam. Alam ko kapag galit yung tao or hindi. So, anong time na yun, nakatingin siya, na ganun yung tingin niya, tingin siya sa placemat. Ganun naman siya uli. Hindi siya mapakali. Siguro mga 3 beses niyang pinuntahan yung placemat. Tapos, titingnan niya ng masama yung katulong. Pero hindi siya magsasalita kasi nandyan yung amo kong babae. Nandyan ako. Ayaw niyo mapahiya. Plastic kasi yun. Pagkakaharap niya yung mga mga anak niya or yun nga, yung apo. Gumagano yung tawa siya ng tawa. Pero pag wala pala, nakasigaw siya parati. Yun pala yung ugali niya. So, kita ko sumama yung tingin niya, ganyan. So, alam ko na sa utak ko, dapat pinulido niya yung paggawa. So, hanggang sa naipon, ang daming, mahirap kasi doon, mga kisame nila, pinapatrabaho pa yan sa katulong, pinapalinisan, kaya maraming kalyo talaga, kaya pagod na pagod siya, kahit yung katulong dati umiiyak yun sa sakit ng katawan, kaya pinipilit nilang mag-renew yung katulong na yun, hindi na talaga nag-renew, nabuntis na ngayon sa Indonesia. So, eto ngayon, baka mag-break to ng contract pag di natiis yung ugali ng amo niya. So, yun, naswertihan ko lang yung amo ko kasi plastic nga yung mama niya, so sa harap nila, hindi niya sinisigawan yung katulong. Ganon yung ugali. Kaya, ang nagaya lang ng amo ko, yung pagiging mabait, yung hindi pala sigaw. Pero, kapag niya pala talaga na mahilig sumigaw yung amo niyang babae, yung mama niya, siguro nagaya niya rin dito. Ang ginagawa kasi ng matanda, papagalitan niya yung katulong pag wala na yung mga anak niya. Kaya, para sa kanila, para sa mga bata, anghel yung nanay nila. Kapag may away sa doon, halimbawa nag-away silang dalawa, ang katulong tsaka yung matandang babae, susumbong niya yan sa mga anak niya kung na siya yung lumabas na tama kahit mali. Tapos pagdating ng mga anak niya, lalo na tong amo ko, nakaganyan na yung tingin sa katulong.
Yan, hindi mo na yan pabayaan mo na lang kasi ini siya sa katulong, hindi naman sa'yo. So, ganyan yung amo kong babae kasi sinusumbong ng matandang babae doon sa kanya. So, yun yung problema. Kaya, swerte natin kasi kahit papano, hindi tayo napunta sa matatanda yung aalagaan. Kasi nga, yun yung mahirap sa lahat. As in, aasikasuhin mo pa tapos yung ugali is nagiging salbahe na. So, ano ba? Yung pagkain doon, okay naman. Ako, okay lang kasi isang beses lang sa isang linggo ako. Pero sa kanya, ang pinapakain sa kanya is mga leftover na pagkain. Yung mga gulay nila, ayan, kung ano-ano dyan, nili-leftover. Tapos yun yung ipakain sa'yo. Alam mo yung, malamig pa yung karne na iserve sa'yo kasi galing sa ref. Ganon yung ugali ng matanda. Tapos hindi yun pala bigay. Tapos ayaw nun na magsuot yung katulong nila ng sexy na damit kasi sabi niya, wag kang gumawa ng nakakasukang bagay dyan sa labas kasi uso naman kasi sa mga Indonesian yung magpokpok ba, ganyan. So, yun, sinaway talaga siya ng matanda na ayaw niyang magsuot yung babae ng maiksi na short o ganun-ganun, ayaw niya. Kasi nga, iniiwasan niya yung pagiging ganun. So, sinagot siya ngayon ng babae. Day off ko naman, bakit anong problema kung magsuot ako? Tsaka hindi naman ako magtatambay lang ako kasama yung kaibigan ko. Kasi yung dati na nahawakan nila sa liig yung dating katulong, kahit anong sabihin nila, alam mo, yung dating katulong, yung damit nun, 3 lang yung panglakad, kasi nga, paulit-ulit lang yung damit niya. Ayaw ng amo niya na mag-hijab siya, ayaw din na maiksi yung short, so wala siyang mapuntahan talaga. So, yun, at least may idea kayo kung ano yung mga ugali ng mga matatanda dito sa Hong Kong. Kaya yung mga may job order dyan na matatanda, pag-isipan yung maigi, baka ano-anong mga sakit niyan, at least alam nyo. Kasi, yung iba, talaga, yung ugali nila ba, hindi mo matimpla, maya sisigaw na yung abot-abot yung ugali. So, thank you for watching guys, and I love you all, bye-bye.